Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Saan at paano nga ba sisimulan ang daang matuwid na sinasabi ng Pangulong Noynoy Aquino? Ito ang mga simpleng tanong na mukhang mahirap na naman talagang sagutin dahil meron talagang tiwali sa loob ng bawat ahensya ng gobyerno. Katunayan, sa pag-iikot ng aming undercover team ay naidokumento ng remate expose ang simpleng racket sa loob ng tanggapan ng Registry of Deeds ng Valenzuela City. Normal na transaksyon sa ahensyang ito ang kumuha ng certified copy ng isang titulo. Pero paano kung hindi mo namamalayan na niraraket ka na pala ng mga tauhan ng gobyerno? Narito at inyong panoorin ang pagkuha ng CTC ng aming asset na kargado na rin ng aming spy camera. Ito pa yun. Dalisan yung CTC. Ako nag-docs naman sa kasero. May docs naman kami dito yung dependent. Lalabas. Nagpo-copies po siya. Magkano po? 60. Dalawang kami lang. Oh, 60. Okay, ano kung meron? 84. Malinaw sa transaksyon ito na parehong may bayad ang book stamp na nagkakahalaga ng 84 pesos at ang kopya ng Xerox na 60 pesos naman ang kaabuang halaga. Mukha namang walang questionable dito Kaya naman agad kami nagtungo sa itinuturo ng cashier ng ahensya. Magpabarya po ito. Wala na pong barya. Naano ko na po yun? 84 po. Maya-maya pa ay iniaabot na ng nasabing kahera ang resibo at sukli ng aming bayad. Teka, bakit halagang 84 pesos lang ang nakalagay sa resibo? Di ba't may 60 pesos pa na kailangang bayaran para sa Xerox copy? Agad ay binalikan namin ang unang empleyada na aming nakausap. Ay, sa Xerox po, sabi. Yung sa titulo. Yung sa titulo po. Anong pangalan? Ay, yung kameral ko? Oo, bakit? Yung magkano yan? Sige. Iyon naman pala, sa kanya magbabayad. Pero ilang saglit pa nang humingi na kami ng resibo. Heto, at tutukan ninyo ang naging sagot nitong babae na kung pumorma ay akala mo ba'y kahera din? Ano yung resibo? Ha? Resibo po. Wala. Ito, walang resibo sa akin. Doon, nagbayad na kayo? Oo. Oo, yun ang may resibo. Nakadikit na yung book stamp at saka Xerox binabayaran dito. Ha? Xerox dito? Oo. Ganon ate, walang resibo? Di ba't hindi pwedeng walang resibo, lalo na't government agency kayo? Kung walang resibo, kaninong bulsa napupunta ang 30 pesos sa bawat pahina ng Xerox na inyong sinisingil? Sa inyo po ba? Valenzuela Registry of Deeds Chief Attorney Florencio Domingo Jr. Abat kaya naman pala overpriced ang Xerox nyo, isang lantarang racket pala yan dyan sa Registry of Deeds. Dahil malinaw naman sa Code of Ethics for Government Officials and Employees ang Republic Act No. 6173. Section 7A.
na ang mga pampublikong opisyal at empleyado ay hindi maaari magkaroon ng direkta o hindi direkta financial o material na interes sa kahit anumang transaksyon. Alam kaya ng Land Registration Authority ang inyong racket. Maliit na transaksyon, pero kung susumahin ay mabigat na gastusin para sa maliliit na Juan de la Cruz na kadalasang biktima ng panloloko. Napakatagal na pong namamayani. Ang pananaw na ang susi sa asenso ay ang intindihin ang sarili kaysa intindihin ang kapwa. Malinaw po sa akin, paano tayo aasenso habang nilalamangan ang kapwa?